umaga sa inyo. Eto na naman ako, magbablog ngayong araw na ito. Pero bago ako magsimula, huwag niyo sanang kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel. I-like nyo rin at i-share, okay? And shout out nga pala dyan sa mga subscriber ko. Heidi ko. At ito naman yung kay Chinika Sudario. Paki-like lang po ninyo yung kanilang mga link. At paki-subscribe na rin po. Hi, good morning po. Andito na naman ako. Marahil kayo nagtataka kung bakit ako naka-uniform ng school. Dahil tinagal-tagal kasi ng lockdown. At sa bahay lang kami nagtuturo, virtual. Ngayon, namimiss ko lang na magbiyahe papunta sa school. So ngayon, ang vlog ko ngayon ay papakita ko sa inyo kung gaano kalayo yung trabaho ko dito sa bahay ko. Okay? So ngayong umaga, ito, nakaready na ako. Nakapag-almusal na kami kanina. At kasama ko pala yung anak ko, nandun na sa sasakyan naghihintay. Ngayon, ito po, papunta na kami ngayon doon. Sana samahan nyo kami. Okay? Ito, papunta na kami. At papakita ko sa inyo kung gaano kalayo, gaano katagal yung biyahe namin. Kaya, ito, so, dali lang. Dito kami ngayon sa aming school, sa Thomas Edison High School. So ipakita ko naman sa inyo kung gaano kalayo yung aming mga ginagawang bahay. Ang aming last project ngayon, yun ang aming pupuntahan para pakita. So tara na. Mga 15 minutes lang nandun na tayo sa ginagawa namin pa. Tuesday and Thursday nandun kami, pero mostly MWF. Pero depende rin. Kunyari, kailangan nang madaliin yung aming duct system kasi magsasara na sila ng wall. Kailangan na i-inspect yung aming ginawa. Kailangan makapasa na sa inspection. Maryland state inspection, kailangan yon. So bago ka mag-move on. May mga kasi yan hindi ka basta-basta magko-close pag gumagawa ng bahay, per phase yan. So i-inspectionin mo niya, for example, foundation. Mostly ang nangyari sa amin, yung sa foundation, hindi na kami ang gumagawa. Yung contractor na, kasi yung contractor affiliated sa mga engineer, of course, yung engineer namin, kailangan ilagay nila yung building sa tamang lugar. Okay, eksakto. May mga survey pa yan, surveyor pa yan. Bago nila mamarkahan mo na kung saan. Ngayon, pag namarkahan na yung area na pagtatayuan ng building, saka na yung gagawin yung foundation. So pag gawa na yung foundation, wala pang floor yun, foundation lang paikot. Okay? Pag nagawa na yun, doon na kami magsisimula. So pupunta na yung aming mga plumber, pupunta na yung electrician, kasi nagbabaon sila ng tubo, tapos electrician nagbabaon din ng tubo para sa wire niya. Tapos kami naman, kasama din kami doon, kami naman yung gagawa ng drainage system. Kasi nilalagyan namin ng drainage system yung yung likod mismo ng mga wall. Sa ilalim nilalagyan namin ng ng drainage system yan, ng foundation, hindi siya magkaroon ng gap or clearance. So yun yung purpose nun. So ayun, sa katuloy-tuloy na yung HVAC actually, pag nagkaroon na ng foundation, and then nag-frame na yung mga carpentry groups ng floor frame, that's the time na nandoon na kaagad kami, mga HVAC group. Bakit? Anong ginagawa namin? Sinusukat na namin base sa plano, okay, yung paglalagyan ng aming mga duct system. Okay, so pinafabricate na namin kaagad yun sa classroom. Okay, sa classroom namin may shop ako. Okay, pinafabricate namin yun. Tapos from there, pag ayos na, yun ang gagawin namin.
ikakabit na namin. Okay? So ngayon, nasamahan nyo kami, papunta na kami ngayon dito. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, pag pauwi, yan, dito ka mag-right and then mag-left ka. Pero ngayon, papunta tayo sa job site, dito tayo sa ilalim na daan. Okay? So ito yung daan namin. Okay? Marami dito mga, kung mag-drive ay masyadong mabilis. Marami silang pera eh. Marami silang pambayad eh. Pambayad sa speed trap. They don't care. Yan. Marami yan dito sa ano, kaya ingat dito pag nag-drive talaga. Okay. Yan, ito yung Silver Spring, isa sa mga baluarte ito ng mga Mexican at saka mga karamihan dito Mexican. Okay? Marami din siyempre mga Asian, pero marami din mga puti, yung ibang mga literal na ano, pero yung mga may kaya doon yun sa mga looban kung saan mahirap parating, yung walang bus. Dito kasi may bus dito eh. So, yung aso, kita mo yung aso eh, tayo sa gasaan. So ayan, ito naman yung John F. Kennedy High School. Ayan, nakita nyo yun, sinasabi ko 40 speed limit na 40. Randolph Road ito. Now, ito yung aming iniiwasan dito. Pag pupunta kami sa job site, sinisigurado namin na hindi kami abutan ng stoplight dito. Yung kasunod nito. Kasi kapag naabutan ka dyan, nagbit ka ng ano, ng lights nila, tatlo ang ano mo agad, violation mo. Tatlo. Okay? You're beating the red light, you're crossing the line. Kung yung isa, nakalimutan ko yung isa. Yeah, speed limit. Yung speed, bibigyan ka nila. Overspeeding, beating the red light, at saka yun na, yung line, crossing the line. Remember? Kapag nasa stoplight ka, may linya yan. Kailangan mag-stop ka before the line. Eh, siyempre, naghabol ka, kasama yun sa violation mo, kaya magkano din yun. Malaki pa naman yan. So, ang isang violation, pinakamaba dito, 45 to 60 or 75, ganyan. Eh, kung 75 times 3, magkano yung babayaran mo na? Yari ka. Yan, ito yun. Okay? Alright, sige. Samahan nyo kami ha. Pagdating namin doon, magla-live ulit ako. Sige. See you. Nandito na kami, malapit na kami. Ayan, tingnan mo. So, ito yung pinupunta namin. So, paano kami pupunta pala dito? May sariling bus yung aming school. So, doon lahat nakasakay yung mga estudyante, mga naka-PPE sila. So, bago kami punta rin. Ngayon, dalawang bahay ang makikita mo dito. Yung isang bahay nabili na, yung House 41. Ito yun, ito yung House 42. So ngayon, ito ay may nakaparada dito ngayon. Alright. So ito yung project namin. Ayan ang status niya. So yung sa harapan namin, yun yung House 41. Okay? Yun yung House 41. Okay? Tapos ito yung House 42. Okay? So ngayon, pupunta ako doon. Hanggang dito lang. Sa harapan lang. Kasi pwede pumasok dyan. Okay? So, ngayon, ipapakita ko sa inyo itong lugar na ito. Okay? Dali lang. Hintay mo ako dito. Okay? Ayan. Alright. So, ito yung bahay. Ito yung aming ginagawa. Okay? So ito yung update niya. So hindi namin nagagalaw ngayon ito kasi dahil nga sa pandemic. That's the House 41.
So that's the first house that I built together with our department, of course. And this is the house 42. So this is the one that we're working on, and it's the update right here. So I am here right now. As you can see there, that's the exhaust for my air condition that I. Alright, so I just came here just to show it to you guys what's the update of the building. Okay, so eto, pauwi na kami. Dadaan muna kami sa McDo. Ano muna kami ng coffee. Okay, magko-coffee muna kami. Bili kami ng coffee. Ay, singnan natin ngayon. Okay, dito yung drive-thru. Okay, ayaw ko pumasok yan. Delikado. Ngayon, kahit nasa drive-thru, okay, ang ginagawa ko, naglalagay ako ng mask. Kasi siyempre kahit yung mga ano din nasa counter, ganoon din sila. Okay, so ngayon papasok ako dito, pipila ako para sa gusto ko silang coffee. Anong coffee ang gusto mo, te? Hot macchiato? No, Hot. ice caramel. Is that good? Huh? The macchiato hot? Yeah. Yes, it is. Okay, Good. macchiato hot and cold. Hey, where's your coffee, Dad? I got a hot caramel macchiato, and my daughter had the cool caramel macchiato. They don't even fill it all the way. Yeah, look at this cum right here. So almost 3/4 only. This is not all the way. So they complain, mostly. It's fine. This one will happen, if they got a little amount. Okay, so it's not only right here. Although they're protecting probably the people not to get burned, but this is really crazy. Look at that. It's not all the way. You pay full, and then they give you only that amount. Salamat at nakarating kayo sa dulo ng aking video. At sa susunod po ng aking mga video na ipapalabas, sana manood po kayo ulit. Paki-subscribe po, paki-like na lang din at share yung aking video ito. Salamat po. Bye.